napakaganda ng mga pangangasuan. Dito sa Pilipinas, wala akong kwenta. Napakaswerte ko talaga ngayon. Ang bayad na tadhana sa akin. Aba, akala niya ata na umulot ako ng pera. Nagalit na ang mga inyo sa akin, kaya nagbabayad sila ng mga buwis. Simon, halika't sumama ka sa amin. Mga Ginoo, gawin natin mas mainam ang pag-uusap na ito. Kapalit na aking mga hiyas, kaya mapangako niyo sa pagkakawang gawa, panalangin at kabaitan. Ikaw, Padre Sibila, ay limang araw mong kakalimutan ang pagkakawang gawa, pagkamasunuring at karalitan. Ikaw naman, Padre Nene, ay lilimutin mo ang kalinisan ng ugali, pagka maunawain ito. At para naman ho sa inyo, Kapitan General, ay ang pag-uutos ng pagbabaril sa isang bihag habang pinaghati-hatiran. Ngunit Simon, ano ang mapapala ninyo sa mga panalo ng kabutihan sa bunganga at sa buhay ng tao, ang magpapatapon at mga pagpatay? Aba, marami. Sawang-sawa na ako sa mga nakikita akong kabutihan. At ang tanging ko lang ay maipon ang lahat ng mga nakakala sa daigdig. Ilagay sa isang sako at itapon sa dagat. Lipunin ng masama at linisin ng bayan. Ika'y may galit at puot sa mga tulisan, di po ba? Wala sa mga tulisan sa bundok kasama, kundi nasa tulisan sa loob ng bayan at mga lungsod. Hindi ba't may paano kaya na gawing paaralan ng mga sabungan? Pero merong tumutog. May nagbabayad ng 450,000 piso ang nagpapasabong na walang kahirap-hirap. Ipapasara ang paraan para sa pasugalan. Magbibideo na muna ako. May ba akong ukol tungkol sa Akademya ng Wikang Kastila. Sila isa tahimik at pag-aalsa. Kahina-hina lang kahilingan. Sinasabang mayroong bagay na dapat ako sabihin sa General upang katigan ang kahilingan ng batang iyon. Sige, palayain niyo yung matanda. Baka sabihin niya daw marunong maaway. Placido, alam mo bang nangharana kami sa may tiyani? Walang bahay na di namin napanhik. Ang ganda nga nung sa babae doon eh. Si Uli, yung katipan ni Basilio. Ay, ano nga pala yung tinuro kahapon? Wala kasi kaming ginagawa eh. Ayaw nga pala, Placido. Bayad ka 3 piso. Ay hindi, gawin mo ng 4. May pera ka naman eh. Para sa ipapatayo nating rebulto. Eh tsaka, nga pala, gusto mo mag-diapichido tayo bukas? Wala, nakakatamad pumasok eh. Hindi. Sige, ikaw muna. Meron kasi akong gagawin. May sasaluhin pa tayo. Yung tungkol sa salamin. Uy, Placido! Ang ganda naman ng babaeng iyon. Sabi mo sa akin, Professor, na may sakit ako. Susundan ko lamang siya. Pirmahan mo ito agad. Ito ay isang protesto sa kahilingan nila makaray sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Hindi. Hindi ko pupirma yan hanggat di ko alam kung anong nilaman ng dokumento na yan. Hindi mo alam ang leksyon, ano? Tamad! Ang salamin ay anumang bagay na makinis sa ibabaw upang makita ang anumang nakita sa harap nito. Ang salamin ay dalawang uri, salaming bubog at salaming metal. Kung ika'y bibigyan ng isang kaputol ng kahoy at pasisinaga ng larawan ng mga bagay at ito'y nakalagay sa harapan, saan mo ito ilalagay? Marami sa bandang itaas! Malayo ang iyong sagot. Ang salamin ng mabuhay kasama sa mga kahoy. Ikaw, Placido, hindi kita tinatanong ngunit ibig mong tulungan ang iyong kasama. Tumayo ka at sabihin mo iyong nalalaman. Placidong Pabulong, 15 araw na liban at isa na lamang ay magbabakasyon ka na. Ngunit 3 araw pa lamang liban. Sa bawat isang araw na liban ay katumbas ito ng 5. Ilang 5 liban ba ang naating nasa kasunduan? 25 po. 3 beses pa lamang itong nauhuli. Ilan na ang liban mo ngayon? 15 po. Kapag lumiban ka pa ng isa, ilalabag ka na.
mamarkahan pa kita ng isa dahil hindi mo alam ang leksyon ngayon. Sige, marka mo na lahat ng gusto mo yung marka sa araw na ito. Aba, at bakit? Hindi ko po ba inisip kung paano ang wala rito ay makakagod ng leksyon. Hindi ba pwede liban lang sa klase pero alam ang leksyon? Sige, i-good na lahat. Hindi na ako makagisto, hindi na ako babay sa klase mo. Ang sabi ko na for the phone. So, yes, Hoy, ikaw balik yan. Bili kayo aking maninda, palawa, masarap yan. Dino, masarap! Hoy, ikaw bayad yung kinain, ako lugi. Malayas ko, matras ka. Puso, puso. Ito na aking bayad. Tila masarap ang yung tinitinda. Yung tunay na Diablo, umiyak, umiyak. Magandang umaga, Isagani at Sandoval. Ganda mga galing sa gani. Ano kaya pa siya nakakapulan, General? Sinagay na nila ang pakitulog. Nagtagumpay ba sa Padre Irene? Malaki ang tiwala ko na magandang balita ang ihatid sa ating mga mahal. Hindi na nga kinasa. Maaari bigyan bigyan ng parangal at tayo kalulugod ng pamahalaan dahil sa pagnanais na ating payagan ang pagkakaroon ng akademya ng wika ng Kastila na maaari may turing na pagiging makabayan. Isa itong malaking karangalan para sa akin. Huwag kayo mapakampante mga kaibigan. Abat ano malay natin? Mayroon pa rin salungat sa ating hinalayon tulad ng mga obispo, pari at probinsyal na tunay na may impluwensya sa Kapitan General. Nagrekomenda ba o hindi ang mga ito na ipakulong ang membro ng mga samahan ng mga estudyante? Hindi, huwag niyo kayo sasali yan. Hindi ako kasali yan. Isang pala yung pakikilala sa General. Wala ka din pa na nagpapasusunod ka pa General. Wala akong sinabing ganyan. Hindi ako nagsabi ng Sandoval. Iwasan natin ang walang kwenta pananalita at walang kabulang pagkatalo. Ayoko lang ng filibustero! Yan ang namang pilibustero? Pwede ba magtalo tayo ng walang bigtahan? Hindi natin alam ang iniisip ng lahat. Ano malay natin? Baka may mga utusan ng pamahalaan na ayaw tayo magkaintindihan. Kung isipin, ano na lang ang mangyayari sa Pilipinas kung sakaling maunawaan ng mga estudyante ang batas? Huwag ka din ang kalusgahan ng pamahalaan. Ang Pilipinas ay dalawang din ng Espanya. Kaya kung ano ang pinapagod sa Espanya ay pinapagod din sa Maynila. Narapat lamang na matamasa natin ang karapatan at kasiglahan. At kung paano hindi nila ito kayaban? At kung yung pinagdamot nila ito, patutupasan nyo ang kanilang pagpupunuri. At ang ibig sabihin nun ay kanila kayong hinahamon. At pagkatapos ano, paano kung walang tumanggap ng hamon? Kapag walang tumanggap ng hamon, ako si Sandoval, sa ngalan ng Espanya ang tatanggap ng hamon at gagawa ng paraan upang matuklasan ang pagsasamantala ng mga pinuno na di karapat-dapat sa proteksyon ng Espanya. Magaling, magaling. Saga! Mga kasama, may pagkita ko rin kay Padre Irene. Isang linggo na ito pinagbabatihan ng ating panukala at kanyang ipinagtatanggol ng ating hadikain laban sa mga isang ayon. Mabuhay si Padre Irene! Mabuhay! Mabuti dumating si Don Custodio at nagrekomenda maging tagapasya kaya pumayag ang Kapitan General. At ang pangako ni Don Custodio ay sasabihin niya ang kanyang pasya sa loob ng isang buwan. Mabuhay si Don Custodio! Paano kung hindi rin payag si Don Custodio? Naitanong ko rin niya kay Padre Irene at kanyang naipaglaban ito. Kaya tayo ang hikay kay Don Custodio. Wala rin daw kinakampihan ang Kapitan General. Dalawa lang ang payo ni Padre Irene. Ang paghahandog at pakikipag-usap kay Ginoong Pasta. Ang abogado ng Maynila at tagapasya ni Don Custodio ukol sa batas. Hindi mga Ginoo. Unahin natin ang marangal na paraan. Ako ang sasagunin kay Ginoong Pasta at kung ako'y magtagumpay, sa kanya ituloy ang inyong mga binabalak. Ay, sa wakas, tapos na din. Iho! Magandang umaga ko, Ginoong Pasta. Ipagpawanin mo na hindi ko napansin ang iyong pagdating. Kamusta na pala ang iyong tiyo, si Padre Fernandez? At ano nga pala ang pakay mo sa akin?
Mabuti naman ito, Tiyo. Ako ay isang mag-aaral at tunay na ikabubuti lamang ng marami ng nananais. Ako at kami mga estudyante ay naglalayo nang nakakabuti sa iba. Ang nais namin matutupad ng mga bagay-bagay na hindi lamang para sa amin sa ikabubuti, kundi para na rin sa lahat. Kami mga estudyante ay naghahangad na matutulungan ng kasila, kaya kami gumawa ng samahan upang may sa katuparan ng aming mga hangarin. Maski ako'y ganoon rin. Ngunit walang makakapantay sa aking pagiging makabayan. Ngunit, kailangan ko mag-ingat sa aking mga kilos. Naway maintindihan ninyo ko. Wala akong may papangako. Ayaw namin na kayo magpangama. Wala po kami nalalaman sa mga batas na ipinapairal sa ating bayan. Pareho lamang po ang ating mga hangarin para sa bayan. Ngunit iba ang pamamaraan. Mas mabuti kung tutulong tayo sa pagsunod sa mga batas. Kahit na ipalagay na mas mahusay ang pagkilos kasi sa mga namumuno. Dahil ito ay magiging kasiraan sa karangalan nitong sandigan ng Kolonya Espanya. Hindi karangalan, hindi katarungan at katwiran ang higit na matibay na sandigan. Kung gusto ng pamahalaan at tumulong pa sa mga mamamayan, dapat nila sundin ang kanilang mga kailangan dahil sila ang lubos na nakakalam sa kanilang mga pangangailangan. Pili lamang ang bubo ng pamahalaan at natatanging mamamayan. Sila'y tao din at kailangan nilang dinggin ang mga palagay ng iba. Walang perpektong tao. May iba't ibang dahilan ng pamahalaan kung bakit may pinagdadamot ang kagustuhan ng tao. Mahirap ibigay o ipaliwanag ang mga iyon kung bakit di maibigay. Sabihin na natin may mga di makatarungang pinuno. Ngunit unawain natin na nasa iba't ibang kalagayan at iba't ibang kondisyon ang iba't ibang pamahalaan. Ang ibig niyong sabihin, mali ang pagkakatatag sa pamahalang Kolonya at nakasindig lang ito sa palapalagay. Maling simulain at kaisipan. Kabataan nga lamang kayo. Kulang pa sa karanasan. Hayaan muna ninyo ang pamahalaan na kumilos sa sariling paraan ito. Huwag na muna kayong manghialam. Ganon din ang sasabihin sa iyo ng iyong tiyo. Nakakasiguro ako. Nagkakamali mo kayo. Lagi sinasabi sa akin ng aking tiyo na unahin ang iba kaysa sa sarili. Kaya ako narito ngayon. Di ba estudyante ka ng medisina? Kapag nagtalisensya kayo, mag-asawa kayo ng mayaman. Magsikap upang kumita ng pera mula sa pagdadamot at umiwas sa kilusan patungkol sa kalagayan ng bayan. Walang araw, kung pumuti na ang buhok ninyo, papasalamat din kayo sa payo niyo. Kapag pumuti na buhok ko at naisip ko na ako'y naging makasarili, bawat hudla ng aking puting buhok ay tuturing ko na tinik at ikahihiya. Maraming salamat po sa oras, pinababa. Kawawang bata. Dati hinangad ko rin ang gano'n. Magandang gabi. Ibigan ba niya makundas? Naku, Ginoong Simon, ako yung hugog, ako yung lugi. Ano? Ikaw ay lugi. Gayong marami ang handa at yung panauhin. Hindi mo alam aking hugog, Ginoong Simon. Ganito yon. Oo man Karoga. Kung iniisip na tipo kita, pasensya, hindi tayo talo. Ako dala ikaw dito para tayo usap. Hindi tulad isip mo. Ganito iyon. Kasi ako, hingi tulong ganda-ganda babae. Ako hingi tulong sa kanya kasi siya, kaibigan makapangyarihan opisyal na kailangan ko impluwensya sa aking kalakal na pagtutubuan ko 6,000. Kaya ako, kuha 3 porselas sa iyo kasi hindi ko alam gusto ng babae na yon para siya pili. Pero ako gulat dahil lahat gusto niya. Ako lugi kasi 3,000 halaga isang porselas. Aking lugi. Lahat pa tao utang sa akin, hindi bayad. Kita mo na? Wow! Kung gayoy, bigay mo sa akin ng mga resibo at ako nang bahala kung nalinis mo yung mga utang sa'yo. Kung wala kang resibo, ay pupuntahin mo sila sa akin kung mangutang sila. Ako Rami, salamat sa iyo, Ginoo. Pero walang iya talaga ang babaeng yun. Paano ba to?
Nagkataong kailangan ko na siyang naligo ngayon. Ngunit, dahil ayokong bumagsak ang negosyo, pagbibigyan kita. 7,000 na nga ibayad mo sa akin. Talaga? Ako rami utang loob sa iyo, Ginoo. Hep! Di ba sinabi ko sa'yo hindi tayo talo? Ngunit, may kondisyon ako dyan. Di ba't inyong napupuslit ang mga kung ano man sa custom? Oo. Ako suhol, marami tao. Kung gayon, nais mong ilabas mo sa pier ang mga agamitong baril na dumating kagabi. Itago mo muna yun sa inyong bodega. Naku, ako, ayaw gulo. Hindi. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mapapahamak. Ilalagay isa-isa ang mga baril sa ilang bahay. At sa oras na halugugin ito, marami ang makukulong. Lalakarin ko ang kanilang paglaya at makikita ng marami. Pero kung ayaw mo ay... Sige, ako payag na. Pero ikaw, utos mo lang may tao, likas agad ha? Pala kayo! Tunay na kahanga ang mahika na ipalabas sa pila sa Quiapo. Ang ispingin tinatawag sa nga ng Itbudis. Isang pugot na unang sasalita. Mula ito sa Ehipto at itatanggal ng Amerikano si Mr. Leeds. Isang espinge. Pugot na ulo, may espiritu. Kalokohan. Marahil ay isang optiko. Isa yung demonyo, isang diablo, nakasisiguro ako. Maniwala kayo, ito ay isang optiko lamang. Marahil ay gumagamit sila ng salamin, ngunit minsan na ito ay ginagamit sa isang eksperimento sa pisika. Narinig ko anong pinagkatalunan. Bakit di na lang kayo manood sa palabas upang malaman yung katotohanan? Kailan kayo magiging pare dito sa Quiapo? Isang magandang binibini. At ang kasama niya ay kanyang iniibig. Maswerte siya at wala siya sa aking parokya. Magandang gabi sa iyo, Paulita. Sabi nila, di ba marunong magalit? Tigilan natin kung ano sasabihin nila pag sila tinamaan ng kidlat. Makikita lang nila. Magandang araw ho, ina. Magandang araw rin, anak. Tila may dinaramdam ka. Magkwento ka nga. Nakapagod na po kasi yung mga estudyante sa eskwelahan. At ito si Kapitan Simona. Di porke na nakapasok yung anak niya sa seminaryo, ay kala niya obispo siya nagrasa sa sariling bayan. Nangako ko sa'yo, Ama, na palalakin at pag-aaralin kita hanggang sa ikaw maging abogado. Nagsakripisyo ako at kahit minsan ay hindi nangahas na maglaro ng barahan na ang halaga ay kalahati sa piso. Ay! Ano lang ang sasabihin ng iyong ama pag kami nagkita sa langit? Tapos pag bumalik ako sa universidad, magiging abogado ako. Tatalon muna ako sa dagat o magiging tulisan bago ako bumalik sa universidad. Gusto ko po maging malaya. Gusto ko mabuhay na isang malaya. Mang Simon! Pwede mo ba tayo mag-usap muna? Gusto ko po kasi pumunta sa Hong Kong maging malaya na rin po. Magaling, sumama ka sa akin sa kalyahin. Nariyan na ba ang mga pulbara at mga bomba? Nasa sako na. Hinihintay ko na lang ang mga lalagyan at handa na ho ang lahat. Kung gayon, lumakad ka na ngayong gabi at sabihan mo ang tanyente at korporal. At pumunta ka sa lamayan at makikita mo ang sinalahas sa bangka. Sisigaw ka ng kabesa at sasagot ng tales. Kailangan ko na siya rito bukas. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. At isasagawa ito sa darating na linggo. Ngunit, hindi pa handa ang mga nasa karatig. Hindi natin sila kailangan. Sapat na si Kabesan Tales, mga dating karabinero at isang rehimento. Pag natagalan pa, baka mamatay na si Maria Clara. Lumakad na kayo ngayon. Siguro yung nagtataka ka na ang Indiong malas na mahusay na magsalita ng Kastila. Dati siyang maestro. Nagpili siyang turuan ng wikang Kastila ang mga bata hanggang sa alis siya sa pwesto. Pinatapon siya sa bintang na nagulo sa bayan dahil naging kaibigan niya sa Wimpalad na sa Crisostomo Ibarra. Hinangukos siya bilang tagapagputol ng mga punong niyog sa lugar
na pinagtapunan sa kanya at ginawa ko siyang tagapaghanda ng mga babae. Ilang araw pa, kapag ang sinumpang lungsod na ito na punong-puno ng mapagmataas at mapagsamantala sa mahihirap at mangmang ay magliliyab na. Kapag nagkagulo na sa mga karatig at rumagsa na sa mga lansangan ang bunga ng aking paghigan, likha ng kasakaman at mga kasinungaling, wawasakin ko ang mga pader ng iyong bilangguan. Aagawin kita mula sa mga panatiko sa pananampalataya at kalapatikang puti. Isang phoenix na isisilang ng mga nagbabagang abo. Inagawa ko sa piling mo ng himagsikang hinihanda ng mga taong nagkukubli sa kadiliman. At ngayon, isa na namang himagsikan ang maghahatid sa akin ng mga yakap. Bubuhayin kita! Bago bumilog ang buwan, tatanglawan nito ang Pilipinas. Mahuhusgahan na ang nakadidiring karumihan nito. Pumayag ang Kapitan General na ako ang maging tagapaghatol ng panukala ng mga estudyante ukol sa pagkakaroon ng Akademya ng Wikang Kastila sapagkat isa akong buwena tinta sa mapagkakatiwalaan o mapapaniwalaan. Paano ba ito? Kumonsulta na ako kay Ginoong Pasta, ngunit hindi ko rin naiintindihan ng mga iyon sapagkat paiba-iba ito at ang hirap isagawa. Ano nang balita? Nagkasundo na kami ni Pepay. Tutulungan niya daw tayo. Nagbigay na siya ng liham kay Don Custodio. At kahit na hindi tutur si Don Custodio sa palabas, ay pupunta pa rin siya dito para masabi ang sagot kay Pepay. Mapagtibay na rin natin ang petisyon. Mabuti. Diyos ko po! Si Padre Irene yun ah! Ako sa papalik. Ano ba yan? Hindi ako lang makapagpas. Ulita, alam mo ba? Naku pa sinasabi ka, parang alam. Ano yun? Di ko naman kasi kailangan manood ng palabas na to para makakita ko ng maganda. Bakit? Kasi anin ko pa yung kagandahan nila na nasa kalayuan. Meron namang mas malapit at mas maganda sa tabi ko. Isa ka tunay na mga ginoo nito. Wala ni isa man sa kanila na maging artista. Wala naman ako nakita masama sa sulat Kabaligtaran pa nga. Pinagtibay na ang ating kaibigan. Pero nagkita kami ni Padre Irene Oh, ano sabi niya? ng tagapamagitan. Pero nag-iinis yata ang batiin tayo sa ating pagkamakabayan at kagustuhang matuto. Pero alam niyo ang sabi nila? Para hindi daw masaya ang ating ideya, minabuti nilang ordeng reliyoso ang mamahala at magpatupad ng proyekto. At tayo raw ang mangolekta ng ambag at putaw. Tungkulin rin natin ang pagbibigay din sa piling mamahala, resibuhin doon tayo. Sige, tayo magkakaroon ng isang pagdiriwang. Tayo magkakaroon ng isang pagsasalo sa pansiterya. Isang pagdiriwang na walang katulad. Na ang mga maglilingkod ay mga inchik na walang damit pang itaas. Magaling, napakahusay. Gusto na may sakit. Mabagal po ang tibok ng kanyang puso. Pati po ang kanyang puso ay mabagal na. Wala na siyang ganong kumain.
Alam mo, oras ngayon ay pwede na siyang mamatay kasi kumakalat na ang laso sa buong katawan niya. Tulad ng Pilipinas. Lalo nangihina siya sa mga pananakot at sa kanyang mga bangungot. Tulad ng pamahalaan. Ilang araw ang nakakaraan ay nagising siya sa dilim. Akala niya siya ay nabulag, kaya nagwala siya at minura ako. Akala niya ninakaw ko ang kanyang mga mata. Ngunit nung inilawan ko siya, napagawan niya ako si Padre Irene. Sabi niya, ako daw ang tagapagligtas. At Makinig ka sa akin. Mahalaga ang bawat sandali. Sa loob ng isang oras, sa pamamagitan ng isang hudyat, ay magsisimula na ang magsigang. Lahat ng universidad bukas ay magsasara dahil lang makikita nyo ay labanan at patayan lamang. Handa na ang lahat. Iyak na ang aking sagutan. Lahat ng din nakatulong ay tulong namin kaaway. Basilio, naparito ako upang ito mo. Kamatayan, pangiyak na bukas. Kamatayan o kinabukasan. Hawak ko ang lakas ng papakilo sa aking pamahalaan. Naglilibag sa teatro ang kanilang pinuno ngayon. Naghahangad na isang gabi ng kasiyahan. Hindi nila alam, walang sino pang uuwi para matulog ngayong gabi. Napaniwala ko ang nahimiento ng mga kaway na paghihimag sa ito, utos ng Kapitan General. At ang iba'y mga pralya ng sasagwakan. Sa lapi, trabaho, paghihigan niya nagpapakita sa mga kaway. Marahil, sa pag-aasang ito, nakikita nilang pinapatay kung kumapatay sila. Sinamahan ako hanggang dito ni Kapitan. Huling alok na ito. Papanig kayo sa amin ang masalanta sa puwan na aking mga pagod. Nararapat lamang na pumunta kayo sa isang uran. Ano ang inyong pipiliin? si Maria Clara, Oo. Ililigtas sila para sa akin. Sinikap kong mamuhay at makabalik dito sa ating bayan para lamang iligtas siya. Kailangang matuloy ang himagsikan na magbubukas ng pinto ng mga kumbento. Ngunit, pumana na si Maria Clara kailangan sa isang hapon. Hindi totoo yan! Ay, oo nga pala, 8 times. Buhay ang aking mahal! Buhay si Maria Clara! Nililin lang niya lang ako upang hindi makasama sa himagsikan. Iligtas natin siya kung nabukasan kayo mamamatay. Sa wate. Ilang araw na ho siyang may sakit. Dumalaw ako sa kumbento upang mapakibalita. Hindi. 7 walingan! Mahal ko! Bakit di mo ako inantay? Buhay ako, mahal ko! Nangako akong babalikan kita! Nangako ako! Pero hindi ko na magagawa. Dahil ikay lumisan na. Mahal na mahal kita, Maria Clara! Paano pa ako mabubuhay kung wala ka na? Nabubuhay lang ako para sa'yo. Ikaw ang buhay ko, Maria Clara. Ikaw ang may hawak ng buhay ko, mahal ko. Kaya, wala nang silbi. Wala nang silbi ang mabuhay ko. Mahal kong Maria Clara! Bakit ako iyong iniwan?
payagan ng pagkakaroon ng akademya ng wikang Kastila na may tuloy na magiging makapayan. Kayo papakampante mga kaibigan. Abat ang mayroon pa rin sa lungan sa ating nilalagay tulad ng mga Ganda naman ang babae yun. Sige, tayo magkakaroon ng isang pagdiriwang. Tayo yung magsasalo. Kapasara ang paraan sa pagkakalan. Bibili ba muna ako? Diba ako sa akademya? Naitanong ko na kay Padre Irene. Wala sa mga tulisan sa bundok kasi kundi nasa tulisan sa loob ng bayan ng mga persona. Hindi ba Gayong marami ang handa at iyong mga panauhin, hindi mo alam aking hugo, Ginoong Simon. Ganito yun. Paumanhin kiroga. Hi! Hi! Nakita mo na ba yung paper bag? Hindi ba? Bye-bye! Yan na lang natin kung sabihin na pag-save naman. Totoo yan! Buhay ang aking mahal! Buhay si Maria Clara! Hindi lang nila ako upang makasama sa masikat! Hindi nang nakatulong ay tuloy namin gawin. Kasi yun, napalito ako kanina. Siguro, nagkataka na ang inyong umalis. Dito po nakakita tayo ng isang Joan sa kanya natural na habitat. Sa kanya mga kinakain. Yan, tagal, tagal mga. Bago ang sinakata. 1, 2, 3, go! Nakakaliw ko. Lalo din sa mga tao na hindi. Nakakaliw ko sa'yo. Go! Ulitan. Game 1, 2,
N-L-I-N-E. Ay, dahil sa'yo pa na. Dahil sa'yo. N-L-I-N-E ako. Dahil sa Facebook. Tendik. Ano na lang? Last name. Sige. Unang araw pa lang. Kahit pa. Ang aking nagama. Di man. Lumudan Ba't ka nagtatago? Tumungot. Unang araw sa school. Unang araw sa school. Pagkakasenahan. Uniform ay cool. Baka eksenahan. Siyempre. Unang araw. May bagong chicks na nag-enroll. Pero yung ibang pagmukhang may cake and rattle and roll. Shake and rattle and roll. Sino mo dali? Hoy! Bakit?